Good afternoon, class, and welcome back to our second video. So today I would like to discuss about language versus dialect. So last time, no, sorry. So last time we've discussed about the introduction to linguistics and kung paano nabuo yung modern English as to what we have now. So we have modern English, right? And ang daming mga bansa sa mundo na gumagamit ng English. My question is, do you think they all use English in the same way? So I'll give you some time to think about that. Do you think they all use English in the same way? Like yung Canada, Australia, even us, the Philippines, do you think we all use English in the same way? To answer that question, let's explain ano ibig sabihin ng language once again. So last video, ito yung ginamit nating definition. When we say language, this is the principal method of human communication. So pag sinabi natin principal, pinaka-main way of human communication. May iba pa bang paraan para mag-communicate? Yes, madaming paraan. Pero ito yung pinaka-main way of communication. For example, no? Ano ba ibig sabihin ng communication? So, when we say communication, this is basically you sending a message. Yan. Ikaw si sender kasi nag-send ka ng message. Ang message na sinesend mo, ano man yan, marireceive to ng ibang tao. That's what we mean by communication. Oh, so sinapak kita. Ang brutal naman ng example ko. Sinapak kita. Ako yung nag-send ng suntok. Yung suntok mismo, yun yung message tumama sa'yo. That is you receiving the punch. So, receiver ka. That is communication. Pero question, is violence the main method of human communication? Obviously not. The main method of communication or the principal method of communication is going to be language. So, nabibitin kasi ako sa definition ng Oxford Languages eh. According to Oxford Languages, the principal method of human communication is language, and it consists of words used in a structure and conventional way and conveyed by speech, writing, or gesture. So, bitin yan. Habang tumatagal talaga, no, I hope mas nakaka-develop ka yung ng own definition mo of a language. So, gamit tayo ng iba pang definition. According to Crystal D, from Britannica, language is a system of conventional spoken manual or written symbols by means of which human beings, take note human beings, wala pong language ang mga hayop. Ang mga aso, pusa, wala silang language. They can communicate but they don't have language. So, gagawa ko ng video explaining the difference between language and communication and kung bakit hindi makakwalify ang mga way of communicating ng mga hayop as a language. So, going back, language is a system of conventional spoken manual or written symbols by means of which human beings, as members of a social group and participants in its culture, express themselves. Agree ba kayo na tayong mga tao, we belong to a social group? And kahit sabihin mong introvert ka, you still belong to a social group. For example, pinanganak ka sa Pilipinas, you belong to the social group which is actually a nation, the nation of the Philippines. So, you still belong to a social group. Kahit sabihin mo introvert ka, hindi ka nakikipag-usap kahit kanino. And dahil introvert ka, ano ba yung mga pwede mong gawin, di ba? Let's say, mahilig ka manood ng mga movies or mahilig ka magbasa ng libro. Kung saan ka man exposed, you are part of that social group. So, let's just say mahilig ka sa anime. So, you are part of the social group of people na mahilig sa anime. Di ba? Now, you're participating in that culture as well. Now, language helps you express yourself as a member of the social group and participating in its culture. So, what do I mean by that? Balik tayo sa mapa. The Philippines is a social group. Oo, bansa to. Gets natin, bansa to. Okay? Bansa to. Pero yung mga tao dito, what do they all have in common? Well, they're all Filipinos. Or majority dito ay mga Pilipino. Punta naman tayo sa UK. What do they all have in common? Well, all of them are citizens of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Question,
Magkaibang grupo ba ng mga tao ang taga-UK at taga-Pilipinas? Obviously, yes. Magkaiba sila ng grupo. And because magkaiba sila ng grupo, magkaiba sila ng paggamit ng language. Ha? English nga yung language nila, di ba? Parehas. O sige, yung Pilipinas may Filipino din, pero may English pa rin naman yung Pilipino. Pero bakit magkaiba sila ng paggamit ng English? Kasi nga, even though they're using the same language, which is English, dahil magkaiba sila ng lugar, magkaiba sila ng mga tao, magkaiba sila ng kultura, it is inevitable na ang English nila ay maiiba. Same na rin sa Amerika. American English is different from British English. Canadian English is different from British English and American English. Filipino English is different from Indian English, Australian English, and other Englishes around the world. Even though nanggaling ang English sa United Kingdom, particularly in England, nung shinare na ng UK by colonialism, yung English sa mga bansa, itong mga bansang to, they developed English in their own unique ways. Dito na papasok yung tinatawag nating dialect. So, a dialect is a variety of a language spoken by members of a specific group or geographical area. A dialect is a variation of a language. So, ano ba ibig sabihin ng variation? Pag sinabi nating variation, iba or ibang version. So, our main language is English. Pero dahil magkakaiba ng bansa, yung paggamit ng English ay nagkakaroon ng different na variation. Nagkakaroon ng iba-ibang version of English. So when we say dialect once again, this is a variation of a language. So kung meron tayong English, di ba? Meron tayong English, yan yung language. Meron tayong British English, meron tayong American English, meron tayong Filipino English, yan. Na itong tatlong to, pag nag-usap-usap yung tatlong yan, magkakaintindihan sila because they're using the same language. Pero dahil magkakaiba sila ng kultura, yung paggamit nila ng English ay iba. Pero magkakaintindihan pa rin sila because once again, they're using the same language. So, take a look at this. Balik tayo pala dito. Tingnan niyo yung pangatlong sentence. Dialects differ from standard varieties in terms of grammar, pronunciation, or vocabulary. So, possible na maiba yung grammar, possible na maiba yung pronunciation, and possible na iba rin yung vocabulary. For example, in this sentence, lahat sila ay English naman. All of these are in English. Pero, may isang word na naiiba, which is yung banyo. In British English, they use loo. In American English, they use the term restroom. In Australia, toilet. In Canada, washroom. And in the Philippines, CR. So, let me share you a story. No? I have this friend na pumunta ng US. Nagstay siya doon for 5 years. He told me a story. Dahil lumaki siya sa Pinas, CR nga yung gamit. Nung nasa mall siya, nagtanong siya sa guard doon, "Excuse me sir, where is the CR?" So tinanong ng guard, "What do you mean CR?" Restroom pala. O, 'di ba? Dahil lang sa ganun, nagkaroon ng miscommunication, but by the end of the day, nagkaintindihan pa rin sila kasi they were able to use different words na magkakaintindihan sila at mag-a-adjust na lang sa isa't isa. Either way, madali na mag-adjust sa isa't isa because they're using the same language. Okay? Pero dahil magkaiba sila ng lugar, magkaibang tao, magkaiba na nakasanayan, they're using English in a different way, yun yung mga tinatawag nating dialects. Question: are Waray, Cebuano, Hiligaynon, Bicolano considered dialects? So for the longest time, no, tinatanong lagi ito, dialekto ba ang Waray, Cebuano, Hiligaynon at Bicolano? So, pwede mong i-post to at pag-isipan mo muna ng mabuti based sa mga pinakita ko or paliwanag ko kanina pa, or pwede ko nang sabihin ngayon. So, I'll give you 5 seconds. Okay. These are languages. Hindi sila mga dialect. Sir, sabi po ng AP teacher ko, araling panlipunan teacher ko na dialects daw yan. I'm here to tell you na this is the most at isa to sa mga pinaka
maling impormasyon na kumakalat sa Pinas na ang Waray, Cebuano, Hiligaynon, Bicolano ay mga dialekto lang. No. Don't downgrade it to just a dialect. Because language ang Waray, language ang Cebuano, language ang Hiligaynon, language ang Ilocano, language ang Bicolano. Bakit? Take a look at this sentence. So, ang language natin ay Filipino. Okay? Filipino. Filipino language. So, in this sentence, sinasabi, kumain ka na ba ng almusal kanina? O, di ba, naintindihan mo? Pero punta tayo sa Cebuano. Nikaon naka sa imong pamahaw ganina? Sa mga Bisaya dyan, I'm sorry. I know mali ako ng pronunciation. Di ba? Doon pa lang pronunciation, iba na sa Filipino. Sabihin ng mga Bisaya sa'yo, yung Bisaya mo, malambot. Yung iba naman sabihin nila, matigas. Pero look, naiba ba ng vocabulary ang kumain at nikaon? Magkaiba ng vocabulary yan. At magkaiba rin sila ng grammar. Etong ka na ba, naging naka. Sa imong, o paano mo itatranslate yung imong sa Filipino? Pamahaw. O, ang layo ng almusal sa pamahaw, di ba? Tapos sasabihin ng mga sasabihin sa curriculum natin na ang Cebuano ay dialect ng Pilipino, ang layo. Magkaiba sila ng vocabulary, magkaiba sila ng pronunciation, and magkaiba din sila ng grammar. O, tinan mo naman yung waray, ganun din. O, kumaon, ibang-iba yan sa kumain, sa kumaon. Even though magkakamukha sila, magkakamukha sila, kaon, nikaon, kumaon, nakaon. Even though magkakamukha sila, magkaiba pa rin sila ng ng way of changing the tenses. 'Di ba? Pag if future tense mo yan, ipa-past tense mo yan, ipa-present tense mo yan, magkaiba pa rin sila ng mukha. Therefore, hindi sila same vocabulary, magkamukha lang. So kung babalik tayo sa lesson natin last time, 'di ba? Katulad siya ng Latin languages na ang French, Italian, Spanish, Portuguese, even though magkakamukha sila, iba pa rin sila ng languages kasi naiba na sila sa grammar, iba na sila sa grammar, iba na rin sila sa pronunciation at iba na rin sila sa vocabulary. Kaya wag niyo sabihin na ang Cebuano, Waray, Hiligaynon at Bicolano ay mga dialects lang. So punta tayo sa explanation nito. Cebuano is a full-fledged language. Full-fledged language. Hindi siya dialect lang. So dahil ang Leyte at Cebu ay nasa Visayas at magkaibang lugar yan, kita mo naman, yung Cebu, hiwalay na island siya sa island ng Leyte. Pero isa lang yung language nila, which is Cebuano. Pero dahil magkaiba sila ng lupa, magkaiba sila ng mga tao, magkaiba sila ng kultura, even though they're using the same language, which is Cebuano, there is a variation. This is why we have Leyte Cebuano and we have Cebu Cebuano. These are regional dialects of the Cebuano language, meaning they share the same core grammar, vocabulary, and structure, but differ slightly in pronunciation, word choice, and intonation due to geographic and cultural influences in places like Cebu and Leyte. Punta naman tayo sa mas makaka-relate ka. So, punta tayo sa Luzon, particularly in the province of Rizal. Sa province of Rizal, dito kasi ako lumaki, no? Lumaki ako sa Teresa, sa munisipyo ng Teresa. Napuntahan ko na lahat, Rodriguez, San Mateo, Antipolo, Tanay, Pililla, Alahala, ayan, Binangonan. Napuntahan ko na lahat yan. And all of them speaks, or majority, or a main language na ginagamit dito ay Tagalog. By the way, no, iba yung Tagalog sa Filipino. But for the sake of simplifying this discussion, let's just say na gumagamit sila ng Filipino or Tagalog. Gagawa ko ng video kung ano yung difference ng dalawang yun. But in the meantime, naiintindihan nyo naman sinabi, di ba? Punta tayo sa Antipolo, Tagalog. Grabe ka naman. Di ko naman alam yun, di ba? Punta naman tayo sa Tanay, Tagalog. Grabe ka naman. Di ko naman alam yun. Di ba? Iyon di ba? Sa Morong naman, pambihira ka naman na ba? Di ko naman alam yun Nawala yun, di ba? Naging, haning nga. Haning nga. Now, all of them are using the same language which is Tagalog. Pero dahil magkaiba sila ng mga lugar, magkaiba ng mga tao, magkaiba ng kultura, yung paggamit nila ng Tagalog ay naiiba. So Antipolo Tagalog, Tanay Tagalog, Morong Tagalog are variations, are dialects of the Tagalog language. So sana naintindihan nyo na yung difference ng dialect and ng language, no? So, balik tayo ulit sa topic kanina. So, do they all use English in the same way? Obviously,
No. Dahil nga magkakaiba sila ng lugar, ng tao, ng kultura, may kanya-kanyang memes sila. Of course, they have their own way of using English. Although English is the language, it has different variations. And those variations are dialects. So for our next discussion is going to be about sociolect versus idiolect. Bye for now.